Chris, anong pakiramdam na malapit na ang ipalabas ang Impostora and how do you anticipate yung airing nito sa Monday? Kinakabahan. Kinakabahan. Di ba excited? Di ba Excited ka? Kinakabahan ako eh. Kasi, my last show was Little Nanay. So, it was 2015. Super tagal na. And, maninibago talaga sila dito. Eh, na-hook sila dun sa Little Nanay. Kung baka kapit na kapit sila dun sa batang with intellectual disability. And, hindi ko rin alam kung matatanggap nila yung mga eksena ko na masama ugali ko or like nakita nila na nagsusmoke ako sa mga eksena, puro love scenes, puro halikan. So medyo kinakabahan ako paano ma-accept ng mga tao yung uy, may ganun Little Nanay to ano. Oo, grabe eh. Malaki yung leap. Ayan. And at the same time, parang yun nga, parang gusto ko, kinakabahan ako dahil ganun pa kaya kalakas yung fanbase ko or yung hat ako sa tao para matayo itong show na to. Kasi yun nga, parang puro mukha ko nga yung lumalabas, di ba? Tatlong mukha eh. So parang Diyos ko, syempre, kahit paano yung rating, di ba? Medyo kinakabahan din ako. Kamusta yung pagganap mo? Kasi parang this is the first time na fans will see you, parang medyo negative yung role mo. Kamusta yung pagganap mo ng gano'n? Sa totoo lang, sobrang hirap. Sobrang hirap for me kasi ang unang kailangan kong gawin or goal ko, makita ng mga tao yung differences ng dalawa. Kasi pareho na yung mukha eh. So, paano yung acting? O ano yung tamang acting? O what would make the two characters different talaga? Na kahit tingnan mo lang, alam mo, hindi magsalita, dapat malaman nila kung sino yung Rosette, sino yung Nympha. So, yun, pinag-aralan ko talaga yun and nagkaroon ako ng peg for the contrabida role kasi hindi nga ako sanay gawin yun and very classy siya, laging nakabihis eh, hindi naman ako nagkakaroon sa mga soaps ko eh. Minsan lang, ewan ko pa kung nagkaroon ako ng character na mayaman ako. So yun, effort talaga siya kumbaga. And yung change ng prosthetics to glam, to simple, talagang pure hard work siya and effort. Peg ko talaga si Miss Sherry Hill. Kasi yung mga ginanap niya na contrabida roles, parang less words but more of eyes and facial expression. So yun yung gusto kong ma-achieve. And very minimal lang yung moves niya, pero yung mata niya lang talaga yung nagsasalita. Galing. Medyo mahirap na kasi, syempre, yung lines, doble-doble inaaral ko. Yung Rosette at saka yung Nympha. Tapos different attack pa. So, minsan, bihis ka lang, palit ka lang into Rosette, palit lipstick, salang ka na agad, at ibang tao na agad yun. So, kailangan handa ako, memorize ko na agad yung lines, and handa ako dun sa naka-straight body na ako, nakaiba na ulit yung galaw ng ulo ko, yung ganun. So, yun, walang time to prepare talaga sa set. Ginagawa ko na lang, hinuhomework ko na lang siguro siya sa bahay na kabisado ko na pareho. Kasi hindi pwedeng gawin ko yung Nympha, tapos kabisaduhin ko yung lines ni Rosette, mas matagal yun kasi kakabisaduhin ko pa yung isang line, ay yung mga lines ng isang character. So maganda yung dire-diretso yung salang. Hindi ba, wala bang time na napagpapalit mo sila? May time na, sa totoo lang, aaminin ko, may ibang eksena na nakakailang take ako. Kasi hindi pa ako makaswitch agad dun sa isa. Ang hirap eh, parang, kunwari yung Nympha umiiyak. Tapos biglang bibihis lang ako and gagawin ko yung Rosette na matapang at tawa ng tao. Hindi ganun kadali makarecover. Alam mo yun? So, yun yung mga struggle. Oo, na no time to prepare on the set talaga. Dapat dire-diretso lang, ratsyatan ng ratsyata yun. And, yun.